Good day, everyone. I am Ayam, and welcome to Ayam Vibes. Opisyal na ngang nagbukas ang school year 2020-2021 sa kalagitnaan ng hamon ng pandemya at sa kabila ng mga pagtutol ng iba't ibang grupo upang ipagpaliban ang school year na ito. Kaliwat kanan pa rin ang mga isyong kinahaharap ng Department of Education. At isa na nga dito ay ang pagkasorpresa ng iilang mga magulang at mga mag-aaral kung bakit may sagot o answer key ang mga module na natatanggap nila. Bakit may answer key sa module? Trending sa social media ang tanong kung ano ang trip ng DepEd at bakit sila naglalagay ng answer key. So, isa sa mga posts ay ganito ang sinabi. May ganon, modular pero may answer key sa likod. Anong trip nyo, DepEd? So, paano daw matututo ang mga bata kung may answer key na? Kokopyahin na lang ng mga bata ito. Bago natin sagutin ang katanungang ito, narito po ang mga bahagi ng module. Una, nariyan ang mga learning objectives or mga layunin. Mga competencies na ina-expect na matutunan ng isang estudyante sa araling iyon. Pangalawa, nariyan ang pre-test para masubok kung ano na ba ang alam o nalalaman ng mga mag-aaral tungkol sa paksa. Pangatlo, ay kaunting review, drill, tungkol sa nakaraang lesson na pinag-aralan. Pang-apat, nariyan ang introduction ng bagong lesson na pag-aaralan. Sinundan ito ng maikling pagpapaliwanag tungkol sa aralin upang maunawaan ang mga konsepto o bagong konsepto at kasanayan. Sunod naman yan ay what's more or gawaing magtataya sa pagiging independent ng mga mag-aaral upang gawing mag-isa ayon sa kanyang kakayanan. Sa bahaging ito, maaaring tingnan o i-check ng mga mag-aaral ang answer key sa dulo ng module. Kung tama ba o mali ang kanilang mga sagot. Pagkatapos na yan, meron din tayong what I have learned, na kung saan tumutukoy sa mga gawain upang masubok kung ano na ang natututunan ng mga mag-aaral sa mga aralin. Next, for what I can do section, it provides activity which help the students transfer the knowledge or skill into real-life situation or concern. Ito ay bahagi ng aplikasyon sa totoong buhay. Matapos nito ay ang assessment section para masubok or mataya ang level ng mastery sa learning competency. Optional na ang pagbibigay ng additional activities or karagdagang gawain for enrichment purposes. Huling bahagi nga ay ang pinaka-controversial sa lahat, ang pagsasama ng answer key sa lahat ng mga gawain ng module. And yes, answer key. Answer key that contains answers to all activities in the module. So katulad ng nakikita ninyo, ganito po yung halimbawa ng attachment sa isang module. Naka-invert siya, nakabaliktad siya, pero at the end of the day, pwede pa rin makita or malaman ng mga bata ang sagot. So ang tanong dyan, bakit? Bakit kailangang isama ang answer key sa module? Narito ang sagot ng Ayam Vibes sa katanungan ninyo. Una, nakadesenyo ang module bilang isang self-instructional material or SLEM. At dahil nakadesenyo ang module bilang isang self-instructional material or SLEM, ito po ay dapat gamitin na mag-aaral bilang isang gabay, guide for independent learning. Kaya pong i-check ng isang estudyante ang kanyang individual progress sa pamamagitan nito dahil kaya niyang i-identify ang kanyang strengths and weaknesses kung tama or mali ba ang sagot niya
kaya niyang i-assess ang kanyang sariling mag-isa. Tandaan, sa pandemic, sa panahon ngayon, kinakailangan ang independent learning dahil hindi kayang magturo ng guro sa face-to-face setup. Pangalawa ay para subukin ang katapatan at pagpupursige ng bawat mag-aaral. Kahit sa face-to-face setup ay sinusubok ang katapatan at pagpupursige ng bawat mag-aaral sa loob ng classroom. Iniiwasan ang pangungopya, pangungodigo, at paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya upang makakuha ng mas mataas na marka. Sa panahon ngayon, mas pinahahalagahan natin kung ano ang mas matututunan ng mga mag-aaral. Sukatan man ang grado, pero hindi ito gaanong binibigyan ng importansya sa mga ganitong panahon. Sinusubok rito ang higit na katapatan ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga sarili. Dahil tayo or kayo lang ang higit na nakakaalam kung paano ninyo ginawa or sinagutan ang inyong mga module. At ang uli ay para subukin ang tiyaga at atang na responsibilidad ng pakikipagtulungan ng mga magulang. Nasusubok ang dedikasyon ng mga magulang na sumalo sa bahagi ng responsibilidad ng mga guro dahil ang mga magulang ang siyang kauna-unahang guro na siyang dapat nagtuturo sa mga anak. Pangalawa, gabay lang sina nanay at tatay sa pagsagot ng module. Hindi po si nanay at si tatay ang magsasagot nito kung hindi sila ay magiging gabay lamang. Masusubok din ang katapatan ng mga magulang sa kani-kanilang mga sarili at katapatan nila sa kanilang mga anak. Sa ganitong panahon, ang triangulation ng guro, mag-aaral, at magulang ay napakahalaga. Pantay-pantay ang responsibilidad at mga nakaatang na gawain sa bawat isa, na kung mayroon mang hindi makakagawa ng kanyang responsibilidad, ay maaaring hindi maabot ang mga learning competency na ninanais ng bawat isa. Tandaan, sa panahon ng pandemya, hindi grado ang sukatan ng pagkatuto. Sukatan ito ng dedikasyon, prinsipyo, at pagpupursige na sa kabila ng lahat, patuloy tayong tumatayo at nakikipagsabayan sa bawat laban ng buhay. Maligayang pagkatuto, mga bata!